Blessed morning to all of us, mga kapatid. Doon pa lang sa ating praise and worship ay talagang blessed na tayo. Amen? Amen. And I am so glad to be with you again, to have fellowship with you again, and to share the Word of God. At may mga pinagbago, ang ganda ng natin, pulpit natin, no? Kulang pa yan ng slipas. Oh, praise God, no? Tapos may mga bagong mga magaganda at mga gwapong mukha. Amen. Paano yung mga dati lang? Okay na si Joy, di ba? And, Bago na. Ano yung mga dati na po? Amen. And doon naman sa aking bakasyon, thanks God, talagang ang daming activities and may mga conference and revival. Kaya wala ring tigil ang gawain doon, ang ministry. Amen? Praise God. Okay. I thought hindi ako ang mag-share today. Kasi nga, hindi ko alam eh. Pero last night, around 12 midnight, nagising na ako. And hindi na ako makatulog. So, nag-adjust pa ako ng time. So, ang ginawa ko na lang, nag-devotion ako. And hindi ko namamalayan, siguro natapos ako past 6 a.m. So, ito naman yung aking i-share sa inyo ngayon, mga kapatid. Nawa, masaya ako na makita ulit kayo. Nawa, ganun din kayo. Amen. Praise God. Baka after ng message, no? Sige, ba't bumalik pa to? Praise the Lord. Yan, maganda yan. Nakangiti kayo. Sana after ng message, nakangiti pa rin. Amen? Okay, so ang aking babahagi sa inyo ngayon, mga kapatid, is seeking with God o pakikipagtagpo sa Diyos. And our key verse is Proverbs chapter 8, verse 17. Nais ko munang basahin sa inyo sa English at Tagalog. Okay, sabi sa English, I love them that love me, and those that seek me diligently shall find me. Sa Tagalog, ganitong pagkakasabi, aking iniibig sila na nagsisiibig sa akin, at yaong nagsisihanap na masikat sa akin ay masusumpungan ako. Let us all stand up. Tayo muna mag-pray. Panginoong Diyos, salamat po muli sa sandaling ito, Panginoon. Salamat sa kalinisan, sa bawat isa sa amin, Panginoon. Hinihiling po namin ang banal na Espiritu na kumilos, kumipo po sa puso at buhay ng bawat isa upang maintindihan namin ang iyong nais na mensahe sa bawat isa sa amin. Panginoong Diyos, sa aming pagpapatuloy, gabayan mo po kami. Lahat ng hindrances in the name of Jesus ay winawaksin po namin ang mga ito. We rebuke them in the name of Jesus, Panginoong Diyos. At sa aming pagpapatuloy, Panginoon, samahan mo po kami. Lahat ng ito, idinadalangin namin sa iyong bugtong na anak namin, Panginoon, at tayo tagapagligtas. In Jesus' name we pray. Amen. Amen. Praise God. Okay. The book of Proverbs or Kawikaan, the primary author is King Solomon. Alam siguro natin lahat yan, no, mga kapatid. Ngayon, pangilang anak ni King David si King Solomon? Last. Pangalawang anak ni King David kay Bathsheba, si King Solomon. Kasi yung unang anak nila is namatay. Diba? Kasi nga, hindi ko na ikikwento. Kasi nga, nagkaroon ng adultery si King David kay Bathsheba. Ang kabayaran yung kanilang unang bunga. Ano po? Amen. Ngayon, nagkaanak ulit sila, yun naman na si King Solomon at pinagpala si King Solomon. Amen. The Proverbs chapter 1 to chapter 22 verse 16 was written by King Solomon. Then, Proverbs chapter 22 verse 17 to chapter 24 verse 34 were only compiled by King Solomon rather than being originally written by him. Then Proverbs chapter 25 to 29 are attributed
kumbaga pinapatungkol kay King Solomon, but were recorded by King Hezekiah. We can read that in Proverbs chapter 25 verse 1. Then Agur is noted as the author of Proverbs chapter 30, while Lemuel is noted as author of Proverbs chapter 31. So, itong ating pinag-uusapan ngayon was written by King Solomon. Binabanggit ng writer na si King Solomon ang parehong panganib or danger pagdating sa paghahanap ng kabutihan. Gaya ng pahayag niya dito sa ating key verse. Anong sabi doon? Those that seek me early shall find me. O kung sa Tagalog, ang mga naghahanap sa akin ng maaga ay makakatagpo sa akin. Amen. Ang wisdom o ang karunungan dito ay nagpapahiwatig na ang pagkaantala or delay sa paghahanap sa Diyos ay magre-resulta sa Diyos sa kanyang pagiging not available o hindi masusumpungan sa ibang pagkakataon. At ang promise sa mga naghahanap ng maaga o ng masikap sa Diyos ay masusumpungan o mahahanap nila siya. Amen? Amen. Gagawin niyang available siya mismo sa mga ito. Kaya, now is the time upang hanapin siya, not later. Amen? Amen. At huwag tayong magsasawang katagpuin ng Diyos araw-araw, lalong-lalo na sa kanyang mga salita. Kasi kung hindi mo siya hinahanap sa pamamagitan ng kanyang mga salita ngayon, ay pwedeng mapulyot ang ating isipan sa mga makamundong bagay o makamundong kaisipan. And that is very dangerous and poisonous kung makamundong bagay ang laman ng ating isipan at hindi Word of God. Malinaw mga kapatid? Amen. Now, we will expand more itong ating lesson for today. Sabihin mo nga dyan sa katabi mo, are you ready? Are you ready? I'm ready. I'm ready. Are you ready, Pas? Amen? Okay? So, ready na po bang bawat isa? Amen. Praise God. Okay, ang ating lesson for today ay hahatiin ko sa 5 bahagi. No, 5 bahagi lang naman. Una, ano ang ibig sabihin ng pakikipagtagpo sa Diyos? Pangalawa, paano ang pakikipagtagpo sa Diyos? Pangatlo, bakit kailangang makipagtagpo sa Diyos? Pang-apat, gaano kadalas ang pakikipagtagpo sa Diyos? At ang panglima, ano ang pakinabang o benepisyo ng araw-araw na pakikipagtagpo sa Diyos? Okay, unang bahagi natin mga kapatid. Ano ang ibig sabihin ng pakikipagtagpo sa Diyos? Okay, magbigay ako ng halimbawa dito para ma-picture out natin. Kung ikaw ay makikipagtagpo sa isang tao, lalo na kapag special siya sa iyo, ano ang unang mararamdaman mo? Okay. Saya. Oh, praise God, no? Masaya. So may nagsabi ng masaya, meron nagsabi ng excited. Tama yan. Masaya ka and excited ka na makita siya dahil special siya sa iyo. Amen? Tama? Now, paano kung ang kakatagpuin natin ay ang Diyos? Praise God. Praise God. No, excited, no? Lilinawin ko lang mga kapatid. Ang pagkikipagtagpo sa Diyos, it doesn't always mean that you must die physically. Then, your soul will go to heaven to meet God. Hindi yan ang ibig sabihin ng ating scripture. Dito pa lang sa lupa ay pwede mo nang hanapin at makatagpo ang Diyos sa pamamagitan ng kanyang presensya at iba pang mga banal na gawain. Amen. Amen. The question is, do we have the excitement? Do we have the joy to meet God? Amen? Amen. Totoo?
O baka naman kabado tayo. Praise God. Dapat mas lalo tayong excited at masaya kapag ang Diyos ang ating kakatagpuin. Amen? Amen. Take note, mga kapatid. Kung masaya ka at excited kang umawit sa Diyos, o kaya masaya ka at excited kang tumugtog para sa Kanya, o kaya masaya at excited ka na magpagamit sa Kanya, o kaya excited ka na makipag-fellowship sa bawat isa, don't miss yung pinaka most important sa lahat. Sino yon? Ang Diyos. Amen? Dapat doon tayo mas lalong masaya at excited dahil kakatagpuin natin siya. Praise God! Okay, magbigay ulit ako ng halimbawa. Kung tayo ay makikipagtagpo sa isang tao, lalo na kapag espesyal sa atin, ano ang ginagawa nating paghahanda or preparation? Oh, yun oh. Siyempre, magpapagwapo, di ba? Okay, magpapaganda, di ba? Okay, magpapabango. Sabi ni Sis Joyce, narinig ko yun. Papango daw? Mag-aayos. Tama? Tama, mag-aayos ng sarili. No? So, okay, baka isuot mo na yung pamatay mong damit. Grabe. Pang-GS. Praise the Lord. Pagdating sa Diyos, kung siya ang ating kakatagpuin, ay hindi lamang ang ating pisikal na sarili ang ihahanda natin, kundi pati ang ating puso at isipan. Praise God. Iba ang paghahanda natin kung ang Diyos ang ating kakatagpuin. Bakit? Kasi alam niya, nakikita niya, kilala niya tayo from head to foot. Amen? Kahit yung kailaliman ng ating puso. Sabi nga ng Panginoon in the last days, na maraming magsasabi sa Kanya, Lord, Lord, did we not prophesy in your name? And in your name, drive out demons, and in your name, perform many miracles. Pero anong sagot ng Panginoon sa mga taong ito? Ano sabi niya? Then I will tell them plainly, I never knew you. Away from me, you evildoers. We can read that in Matthew chapter 7, verses 22 to 23. Kaya, yan ang pinakamasakit sa lahat na maririnig sa ating Panginoon. Yung sasabihin niya, hindi ko kayo nakikilala. Kaya maraming mga umaattend sa church na hindi talagang tunay sa Kanya. Amen? At mga naglilingkod na mayroong mga palihim na hindi magagandang gawain. Yun yung mga hindi talaga na born again. Praise God! Ito ang dapat nating ihanda, mga kapatid. Romans chapter 12 verse 1. It says, Therefore, I urge you, brothers and sisters, in view of God's mercy, to offer your bodies as a living sacrifice, holy and pleasing to God. This is your true and proper worship. Offer your bodies as a living sacrifice. It means hindi na patay sa kasalanan. Kasi dati tayong patay spiritually, pero nagkaroon tayo ng bagong buhay or new identity nang tinanggap natin ang Panginoon. Amen? Amen. Sabi pa dyan, holy and pleasing to God. Yung holy dyan ay hindi ibig sabihin na perfect na o hindi na nagkakasala. Baka sabihin nyo, napakahuli naman ni Pastor. Ano po? Iba kasi yung namumuhay pa rin sa kasalanan matapos niyang tanggapin ang Panginoong Jesucristo. Kasi sinasadya mo na yan o plano o desisyon mo na yan na mamuhay sa ganyang
buhay. Amen? Wala tayong ibang piniplis dito, kundi ang Diyos. Kaya, ipakita natin sa Kanya yung buhay na nakakalugod o nakaka-please sa Kanya. At sabi doon sa ating scripture, sabi sa last part, this is your true and proper worship. Hindi lang itong ating ginagawa na nag-aawitan sa loob ng simbahan ang pagsamba natin sa Diyos, kundi mas pinalawak pa ito ni Apostle Paul na ang worship is we offer ourselves to God. Dapat sa lahat ng aspeto ng ating buhay ay makikita yung nakakalugod na buhay na may Kristo. Amen? Amen. Now, ito naman ang hindi natin dapat gawin. Okay? Romans chapter 6 verse 13. Sabi ko, smile lang mga kapatid. Smile lang. Praise God. Okay, Romans chapter 6 verse 13. It says, do not offer any part of yourself to sin as an instrument of wickedness, but rather offer yourselves to God as those who have been brought from death to life, and offer every part of yourself to Him as an instrument of righteousness. It's very clear mga kapatid. Huwag nating gamitin ang ating sarili sa masasamang paraan. Any part of yourself, sabi nga doon, kumusta ang ating bibig, ang ating isipan, mga mata. Sabi nga ng kakilala ko sa Pilipinas, ay nako, born again ako. Pero, yung kamao ko, hindi. Kaya walang bumibiro sa kanya eh. Okay? Sabi doon, huwag nating gamitin any part of our body sa masasamang paraan. Kundi gamitin natin ito para sa Diyos o sa maka-Diyos na gawain dahil patay na tayo sa kasalanan. Amen? Tignan din natin sa 1 Thessalonians chapter 5 verse 23. Isa ito sa pinaka-paborito kong verse. It says, may God Himself, the God of peace, sanctify you through and through. May your Holy Spirit, soul and body be kept blameless at the coming of the Lord Jesus Christ. Gaya ng sabi ko kanina, iba ang paghahanda natin kapag ang Diyos ang ating kakatagpuin. Sabi ng Scripture, may your Holy Spirit and body and soul be kept blameless at the coming of our Lord Jesus Christ. Anytime babalik ang ating Panginoon Jesucristo upang kunin ang sa Kanya. Anytime maaring maganap ang rapture. And anytime maaari tayong mabawian ng buhay. Nawa, masumpungan pa rin tayo ng Panginoon sa buhay na nakalulugod, nakaka-please sa Kanya. Amen? Amen. Praise the Lord. First part pa lang yan. Okay, second part natin, paano ang pagkikipagtagpo sa Diyos? Number 1, through prayer. Sa pamamagitan ng pananalangin. Tandaan natin, Christians are in relationship with Jesus. Kaya walang Kristiyano na single. Ano po, kung wala ka mang asawa ka, single ka, you are in relationship with Jesus. Amen? Kaya huwag kang malungkot. Ano po? Kaya importante na kakatagpuin natin siya through prayer. In Matthew chapter 18 verse 20, it says, for where 2 or 3 gather in my name, there I am with them. Kahit hindi sa maramihan, ay pwedeng katagpuin tayo o natin ang Diyos. Kahit sa church o sa ating mga prayer meetings, nandoon ang Kanyang presensya. Amen? Amen. Now, how about us?
sa ating prayer life mismo, mga kapatid. In Matthew chapter 6 verse 6, it says, "But whenever you pray, go into your room and shut the door, and pray to your Father who is in secret, and your Father who sees in secret will reward you." Kumusta kaya tayo after ng church service every Friday? Or after prayer meeting, mga kapatid? Baka sa group lang tayo magaling mag-pray. Kasi may mga nakakakita. Nagbubukod ba tayo ng oras para sa Ama upang makipag-usap sa Kanya ng sinseridad o heart-to-heart talk? Amen. Kasi dito makikita kung malalim ang relasyon natin sa Kanya. Tandaan natin, lack of communication is no intimate relationship. Gustong-gusto ba nating kausap ang ating Ama na nasa langit? Amen. Amen? Praise God. Okay, number 2, dito sa ating point, dito sa pangalawang bahagi natin, na paano pakikipagtagpo sa Diyos. Number 2, through worship. Sa pamamagitan ng pagsamba. Ano nga ulit ang worship? Worship is offering ourselves to God as a living sacrifice, holy and pleasing to God. That is your true and proper worship. Hindi lang sa loob ng simbahan makikita ang pagsamba natin sa Diyos. Mas malalim pa o mas malawak pa dyan, mga kapatid. Kundi sa lahat ng aspeto ng ating buhay. Kasi wala naman tayong ibang gagamitin kundi ang ating katawan mismo sa paglilingkod o pagsamba sa Diyos. Amen? Amen. Hindi maganda na ginagamit natin ang katawan natin sa masamang paraan dahil gagamitin din natin sa pagpupuri sa Diyos. Ano yan? Doble cara? Praise the Lord. Smile lang. Worship is more than a song and instruments. More than a talent. Kundi ipinapagamit natin ang ating sarili para sa Diyos. Sa kalugod-lugod na pamumuhay at sa Kanyang banal na gawain. Kung ang alam mo lang sa worship ay yung pagtugtog at pagkanta, ay mababaw yan. Dapat makita ang Diyos sa lahat ng ating ginagawa. At yan ang totoo at tamang pagsamba sa Diyos. Amen? Amen. Praise God. Number 3, dito sa ating pangalawang bahagi. Number 3, meditating the Word of God. Pagbubulay-bulay sa salita ng Diyos. Ano yung mga halimbawa nito? Quiet time. O kaya daily devotion or tinatawag nilang time with God. Sino sa atin dito ang mayroong daily devotion? May kilala ako dito kasi araw-araw siyang nagsisend sa group. Praise the Lord. Ano po? Yung mga, ngiti na lang. Sino dito ang may mga daily devotion? Ngiti na lang. Praise the Lord. Amen. Amen? Amen. Mga kapatid, how do we treat the Word of God is how do we treat God. If you value, follow, and love His Word, then ganun din ang Diyos sa iyo. You value, you follow, and love Him. Now, kung binabaliwala mo ang kanyang mga salita, binabaliwala mo rin ang Diyos. Without the Word of God, we will not know God. As simple as that. Kaya it is very important to know, to read, to meditate, and obey God's Word. Amen? Ang problema, how can we obey? How can we obey Him? How can we love Him? How can we know Him the proper way if we don't know His Word? Kumbaga, itong Bible ang manual ng ating buhay. Amen? Sa pamamagitan ng kanyang mga salita,
ay maaaring makatagpo o mahanap natin ang Diyos sa ating buhay. Dapat hindi lang tayo yung nakikinig ng sermon. Amen ba tayo? Amen. Kasi ito yung kanyang autobiography. Nakasulat dito kung sino ang Diyos. At dito ang kanyang mga instructions, ang kanyang guidance, ang kanyang dakilang pag-ibig and salvation, at ang kanyang purpose and plans sa ating buhay. Amen? Kapag mayroon tayong hinahanap na napakahalagang bagay, very important thing, ay ginagawa natin ang lahat matagpuan o mahanap lamang ito. Tama? Gaano kahalaga ang Diyos sa iyo? Ginagawa mo ba ang lahat para makatagpo siya? Praise God. So, seeking Him is an action. Hindi pwedeng you seek God, pero wala ka namang ginagawa upang hanapin siya. Tama? Doon sa nabanggit na tatlo, to seek God, alin doon ang ginagawa mo sa ngayon? At kung alin doon ang hindi mo pa ginagawa o nahihirapan kang gawin? Kayo lang makakasagot niyan. Alam ng Diyos. It's time to put into action our faith to God if we really seek Him. Amen? Amen. Okay, pangatlong bahagi natin. May dalawa pa. Pangatlong bahagi natin, bakit kailangang magipagtagpo sa Diyos? Number 1, nais ng Diyos na makasama tayo sa Kanyang kaharian. 2 Corinthians chapter 5 verse 1, it says, "For we know that if the earthly tent we live in is destroyed, we have a building from God, an eternal house in heaven, not built by human hands." First time ko pa namang makamit si Sister Marivic at saka si Bro Marvin, no? Ewan ko lang kung babalik sa susunod. Praise the Lord! Kahit masira man ang ating physical na katawan, kasi babalik naman ito sa alabok. Tandaan, mayroong katawan na inihanda ang Diyos para sa mga totoong humahanap sa Kanya. Amen? Na hindi ito masisira o walang kasiraan. At ito ay eternal. At makakasama natin siya in eternity. Praise God. Yun na yun, siguro yung pinakamasaya sa lahat. Ano po? Kaya nga tayo naglilingkod sa Diyos. Kasi gusto natin siyang makasama. Amen? Number 2, dito sa pangatlong bahagi natin, bakit kailangan makipagtagpo sa Diyos? Number 2, nasisiyahan ang Diyos kapag nakikipag-ugnayan ang Kanyang mga anak sa Kanya. Tayo nga lang mismo ay gustong-gusto natin kapag ang ating mga anak ay laging nakikipag-usap sa atin. Tama? It means they have time with us, they value us, at kapag ganon, nade-develop ang closeness, ang pagmamahalan, at tumitibay o tumatatag ang relasyon. Kaya dapat ganon ang gawin natin sa ating spiritual parents. Sino yun? Ang Ama o ang Diyos na nasa langit. Amen? Palagi natin siyang kakausapin dahil handa siyang laging makinig sa iyo. Praise the Lord. Kailan ka huling nakipag-usap sa Kanya ng masinsinan? Praise God. Okay, pangatlo, dito sa ating pangatlong bahagi. Pangatlo, ipinapahiwatig natin na mahal at mahalaga siya sa ating buhay kapag palagi tayong nakikipagtagpo sa Kanya. Yung oras mo sa Diyos ay napakahalaga. Ibuhos mo man ang oras mo sa work, sa business, o sa mga bagay-bagay,
lahat ng mga yan ay temporary, mga kapatid. Isipin natin, paano kaya kung ang Diyos ang walang panahon o araw o oras sa atin? Ano kaya mangyayari sa atin, mga kapatid? Kung ang Diyos mismo ang wala ng oras sa'yo, wala ng panahon sa'yo, kahit anong gawin natin, kung siya ang walang oras sa atin, okay, hindi siya available sa atin, kawawa tayo, mga kapatid. Kaya habang buhay pa tayo at available pa siya, anong dapat natin gawin? Dapat hanapin natin siya. Praise God. Okay. Number 4, dito sa ating pangatlong bahagi. Number 4, bibigyan tayo ng Diyos ng kasagutan sa mga bagay na hindi pa natin nalalaman. God will reveal great and unsearchable things we don't know. In Jeremiah chapter 33 verse 3, na sinasabi nilang telephone number of God. Ano sabi doon? Call to me, and I will answer you, and I will tell you great and hidden things that you have not known. Diba? Very exciting ito, mga kapatid, na malalaman natin o i-reveal ng Diyos sa atin ang mga bagay patungkol sa Kanya na hindi pa natin nalalaman. Amen? At ito ay tuloy-tuloy. Hindi isang bagsakan upang makilala natin ang Diyos. Praise God. Kung iisipin natin, mga kapatid, that is awesome. It's amazing. Ang pinakamakapangyarihan sa lahat ay magpapakilala sa iyo. Amen? Sino lang ba tayo? Thank you for the privilege and opportunity to know God. Amen? Kung tutusin, kulang yung salitang thank you. No words can describe na yung pinakamakapangyarihan sa lahat, the Maker, ay papansinin ka, magpapakilala sa iyo. Magpapakilala sa atin. Sino lang ba tayo, di ba? Praise God. The more we seek Him, the more we know Him personally. And the more na may experience natin ang Kanyang power, miracles, and goodness in life. Amen? Amen. At ano ang pangako ng Diyos sa mga naghahanap sa Kanya ng masikap or diligently? Siya ay masusumpungan nila. Gagawin niyang available ang Kanyang sarili para sa mga taong pumahanap sa Kanya. Amen? Amen. Praise God! Wow! Pang-apat na bahagi natin. Pang-apat, gaano kadalas ang pakikipagtagpo sa Diyos? Ikaw, Sis Christine, gaano kadalas ang dapat na pakikipagtagpo sa Diyos? Every minute, at hindi lang po sa bawat may pagsubok na kailangan mo pagtingin mo sa Lord. Even sa pagsubok man o sa biyaya o sa simpleng ginagawa mo. Amen. Or kahit sa simpleng sabi mo lang na just, parang sabihin mo lang na I need your protection. Amen, no? Grabe yun, every minute. No? Praise the Lord. Baka meron dyan every seconds. Praise the Lord. Okay, ang first model natin dito, the Lord Jesus Christ. Kahit gaano kabisi ang kanyang ministry, noong andito pa siya sa lupa, at ministry na ang humahabol sa kanya, ay nagbubukod pa rin siya ng time upang makipag-usap sa kanyang amang nasa langit. Matthew chapter 14 verse 23. It says, after he had dismissed them, he went out on a mountainside by himself to pray. Later that night, he was there alone. Even early in the morning, mga kapatid, ganyan din ang ginagawa ng ating Panginoong Jesucristo noong nagmi-ministry pa siya dito sa lupa. Mark chapter 1 verse 35, it says, very early in the morning,
while it was still dark, madilim pa, Jesus got up, left the house, and went off to a solitary place where he prayed. Tandaan natin ito. Maaring busy ka sa kingdom, pero hindi sa king. Na siyang pinaka-importante sa lahat-lahat. Amen? Paano natin malalaman kung healthy ang isang church? Pupunta ka sa isang church hindi during Sunday service or Friday service. Pupunta ka sa church on their prayer meeting. Bilangin mo kung iilan. Okay. Second model natin dito sa ating pang-apat na bahagi. Second model is King David. So ang Panginoong Hesus, day and night siya nag-pray na nakikipag-usap sa Ama. Pero ito, hindi yung mag-pray ka lang na halimbawa, pumunta ka sa sakyan mo, Lord, ingatan mo po ako. Okay, kakain ka, Lord, salamat sa blessings. Okay, matutulog ka, Lord, salamat sa araw na ito. Okay, paggising mo sa umaga, Lord, binigyan mo ako ng pagkakataon na magising ulit. Hindi ganun. Magbubukod ka talaga ng time na makipag-usap sa Father with sincerity. Yung heart to heart ba? Ano po? Hindi yung mananalangin ka sa gabi tapos ang ibig mo sa umaga na. Tulog ka na pala. Praise God. Second model natin, King David. Psalms chapter 63 verse 1. It says, a psalm of David, when he was in the desert of Judah, you, God, are my God. Earnestly I seek you, I thirst for you, my whole being longs for you, in a dry and parched land where there is no water. To seek God ay nagmumula sa puso. Amen? Maraming naghanap sa Kanya, pero on their own purposes only and wrong motive. Dahil gusto lang nilang patunayan na walang Diyos na nag-i-exist. Si King David, talagang hinahanap niya ang Diyos dahil sabik at uhaw siya sa Diyos. Ganyan ba tayo mga kapatid? Amen. At ang paghanap sa Diyos ay hindi lamang kung okay ang lahat. Dapat patuloy nating hanapin ang Diyos in good times or in bad times. Amen? Sabi pa ni King David in verse 6 of Psalms chapter 63, on my bed, I remember you. I think of you through the watches of the night. Kahit sa kanyang pagtulog, ay iniisip pa rin niya ang Diyos. Ano po? Tayo kaya, baka kung sino-sino iniisip natin, ano? Tapos in love ka pa. Tapos hindi pa tama. Naku po. Ganyan kahalaga sa kanya ang Diyos. Kumbaga, sa Diyos na umiikot ang mundo. Sa Diyos na ako susuko. Amen? Praise God, no? Ikaw, saan umiikot ang mundo mo? Praise the Lord, no? Amen. Grabe si King David. Kahit sa kanyang pagtulog, iniisip niya ang Diyos. Ano po? Sa Diyos na umiikot ang kaniyang buhay, ang kaniyang mundo. Amen? Now, ang pakikipagtagpo sa Diyos ay mag-ukol o magdedicate ng panahon o time at hindi nagmamadali. Kasi baka later on, magiging sagabal pa sa'yo yan. Imbes na kagalakan mo. At hindi yan ang tama na pakikipagtagpo sa Diyos. Dapat talaga magdedicate ka ng time para sa Diyos at hindi ka nagmamadali. Ano po? Okay, magbigay ka nga ng time sa Lord, sa Diyos, pero nagmamadali ka naman palagi. Ano yun? Subukan mong madaliin ang isang bagay
Anong resulta? Failure. Failure. O kaya hindi maganda ang resulta. Ang pakikipagtagpo sa Diyos ay paminsan-minsan lang ba? Lang sa'yo, boses? Paminsan-minsan lang ba? Hindi. Every Friday or Sunday or Monday lang ba? Hindi. O kaya kung gusto lang natin? Hindi. O kaya kung okay lang ang lahat? Hindi. Amen. Sabi nga ni Sis Christine, grabe, di ko makakalimutan yun. Every minute. Praise the Lord. Sikat. Kahit sa kitang amen lang. Amen. Ano po? Ang pakikipagtagpo sa Diyos ay dapat araw-araw at ito ay may totoong dedication and commitment. Amen. Okay, our last point. O ang panghuling bahagi natin. Ano ang pakinabang o benepisyo ng araw-araw na pakikipagtagpo sa Diyos? Number 1, ito ay lubos na nagbibigay ng kagalakan sa ating kaluluwa. Bakit? Di ba kapag inumpisahan mo ang prayer and meditating His Word early in the morning pa lang, ay nare-refresh tayo. Kung hindi mo pa na-try, subukan mo. Amen? There is new morning, new hope, and new strength. Kaya sa buong araw ay andun pa rin yung kagalakan or joyfulness kahit may pressure sa work o kahit pagod ka, ay masaya at matagumpay ka pa rin dahil inumpisahan mo ito by seeking God in the morning. Amen? Okay, number 2. Pinauunlad nito ang ating buhay spiritual. Medyo seryoso na yung iba. First God, paano tayo dinidevelop o pinauunlad ng araw-araw na pakikipagtagpo sa Diyos? Dahil araw-araw ay marami tayong kinakaharap na mga problema. Hindi naman araw-araw ay smooth ang araw natin. Maraming mga challenges, tests, and trials na dumarating. Kaya tayo pinauunlad ng daily seeking God, lalo na sa panahon ng mga mabibigat na pagsubok. Dahil araw-araw tayo ay natututo. Amen? At dahil dyan tayo naman ay nagiging wise at tumitibay pa sa mga challenges in life. At hindi lang yan, tumitibay ang ating pananampalataya sa Kanya. Amen? Okay, number 3 dito sa ating panghuling bahagi. Number 3, ito ay susi sa pagtatagumpay sa buhay. Kapag araw-araw mong hinahanap ang Diyos, ay naka-align ka pa rin sa Kanyang mga salita. Once na inihiwalay natin ang Kanyang mga salita at tinigilan ang mag-pray, sigurado dyan na papasok ang mga worldly things o ang mga worldly na gawain. At yan ay distractions sa ating buhay at sa ating pananampalataya. Amen? In Joshua chapter 1 verse 8, pero mas maganda ilagay mo sa 7 to 8. Joshua chapter 1 verses 7 to 8, pero babasahin ko lang verse 8. Keep this book of the law always on your lips. Meditate it on day and night so that you may be careful to do everything written in it. Kaya si Joshua ay dapat mag-function siya hindi lamang isang watchman o guard. 'Di ba si Joshua ang ipinalit ni Moses sa kanyang leadership? Or Joshua is his successor? To ensure that God's word was always obeyed, but also to stay always on the right path of God's word. Yan ang isa sa mga tungkulin ni Joshua. Kaya si Joshua is meditating the word of God day and
night. Hanggang sa maintindihan niya ito. Kung paano ito at kung paano ito isasagawa sa kanyang sariling buhay. Now, by applying the Word of God in his life, ay tiniyak ni Joshua na namumuhay siya according to the Word, as well as pagtupad sa kanyang official duties. Kahit busy siya sa kanyang pagiging leader ng Israel, pero nagme-meditate pa rin siya. Biruin niyo yun, day and night. Praise God. At yan ay walang tigil, mga kapatid. Hindi yung mamaya, bukas hindi, kinabukasan hindi, kinabukasan ulit. Talagang walang tigil yan. Day and night na nagme-meditate si Joshua. His success as a leader depended on how well he lived according to the Word of God. Ang kanyang tagumpay bilang isang pinuno ay nakasalalay sa kung gaano siya namumuhay sa salita ng Diyos. Hanggang patuloy niyang sinusunod ang isinulat ng Diyos sa kasulatan, ay uunlad siya. He would prosper. Ngunit kung siya ay huminto, ang kanyang kaunlaran or his prosperity ay hihinto rin. At ang buong bansa ng Israel ay hihinto din sa pag-unlad. Kaya napakahalaga na palagi nating kakatagpuin ang Diyos. Amen? Sa pamamagitan ng pagbe-meditate sa kanyang mga salita. Dahil ito ang key o susi sa pagtatagumpay sa buhay. Amen? Okay, number 4, dito sa ating panghuling bahagi. Number 4, nagbibigay ng kalakasan sa atin upang malabanan ang tukso. Layuan mo ako. Praise God. In Matthew chapter 4 verse 4, it says, "Man shall not live by bread alone, but by every word that proceeds out of the mouth of God." Yan yung rema in Greek word. Kasi ang Greek word ng salitang word dyan is rema. Anong sabi doon? But by every word that proceeds out of the mouth of God. Okay, baka sabihin nyo, meron pang word na isa logos, iba yun. Sa John chapter 1, verse 1 yun. Okay? Hindi yun ang ating pinag-usapan. Ito ay rema. Okay, ang ibig sabihin, doon sa ating text, it says, but by every word that proceeds out of the mouth of God. Ito yung salita mismo na lumalabas sa bibig ng Diyos, mga kapatid. Yan ang ibig sabihin ng rema. And ang rema is a Greek word. Kung ang material food ay nagbibigay sa ating physical body ng kalakasan sa araw-araw, ay ganun din ang Word of God or rema ay nagbibigay kalakasan sa ating, ano yung pinapalakas niya? Ating kaluluwa. Dahil yan ang food for our soul. Pwedeng gwapo ka tignan, makipuno, pero yung kaluluwa mo, malnourished. Hindi kumakain ng Word of God. Yung iba, matigas yung puso. Kaya yung Word of God, gumaganon. Ayaw tanggapin. Hindi na tinatablan, may kalyo na. Nangyari yan sa mga Israelita. Nagkaroon sila ng callous heart. Kaya kahit anong salitang sabihin sa kanila, hindi na tumatalab. Ganyan ka-importante ang food. No. May proper food para sa ating physical na katawan at mayroon ding proper food para sa ating kaluluwa. No, ibig sabihin, hindi laging gatas ang kinakain natin. Kumain din tayo ng gulay.
Kumain din tayo ng karne. Ano po, kapag ma-fake na yung kinain mo, naku, Karning luto. karning luto siya. Okay? Praise the Lord. Ano po? Kasi yung mga karne, yan po ay pagkain ng mga matured. Okay? Amen? Hindi maganda na matured ka na physically, gatas pa rin ang iniinom mo. Okay lang yan kasi pagpag-iba ng buto. Pero kung gatas lagi, hindi rin maganda. No? Magkaroon ka ng osteoporosis. Ano po? Inuulit ko ang ating number 4. Dito sa ating panglibang bahagi na nagbibigay ng kalakasan sa atin upang malabanan ang tukso. In Matthew chapter 26 verse 41, it says, "Watch and pray, so that you will not fall into temptation. The spirit is willing, but the flesh is weak." Namiss ko kayo mga kapatid. Praise the Lord. Sinabi ito ng Panginoong Hesus sa kanyang mga alagad noong siya ay mananalangin sa Gethsemane. Kasi piniprepare niya sila kung ano man ang dumating na tukso ay hindi sila papadala dito. Pero anong ginawa ng kanyang mga alagad? Tinulugan lang nila siya. Actually, 3 beses na nila siyang tinulugan. Kaya pagdating ng trial, nang huhulihin ng Panginoong Hesus, anong ginawa ni Pedro? Tinaga niya ang tainga ng isang dadakip kay Hesus. Kaya napakahalaga ng araw-araw na pakikipagtagpo sa Diyos. Dahil ang isang benefits ay upang malabanan o makaiwas tayo sa tukso. Amen? Sabi nga, ano yung kanta na yun? O tukso, layuan mo ako. Praise God. May birit pa, no? Praise the Lord. Amen. Si Pedro ay nagpadala sa kanyang emotion ng mga panahon yan. Kaya sabi ng Panginoon sa kanya, in Matthew chapter 26 verse 52, ibalik mo ang iyong tabak sa lalagyan. Ang nabubuhay sa tabak ay sa tabak mamamatay. Anong ibig sabihin nun? Hindi natuwa ang Panginoon sa ginawa ni Pedro. Dahil ang ibig sabihin yan, ang nabubuhay sa kasalanan ay mamamatay din sa kasalanan. Kaya kailangan nating mapagtagumpayan ng mga ito sa pamamagitan ng araw-araw na pakikipagtagpo sa Diyos through worship, prayer, and His Word. Amen? Okay, panghuli dito sa ating panghuling bahagi. Ipinapakita sa atin ng maliwanag ang landas ng Diyos kapag araw-araw tayong nakikipagtagpo sa Diyos. In Psalms chapter 1 verses 1 to 3, it says, "Blessed is the one who does not walk in step with the wicked, or stand in the way that sinners take, or sit in the company of mockers. But those delight is in the law of the Lord, and who meditates on His law day and night." Kailangan andoon talaga yung pag-obey natin sa instructions or word of God. Kasi hindi tayo maliligaw kapag ito ang ating sinusunod. Amen? Amen. At ito ay para lagi sa ating ikabubuti. Tungo sa maka-Diyos na pamumuhay. Amen? Amen. Kumusta kaya ang tinatahak mong landas ngayon? Is it bright or a struggle? Praise God. Ganun talaga, may struggle. Maraming segue. No? Pero huwag tayong segue, no? Straight lang, mga kapatid. Kung madapa man, bangon, straight din. Ano po? Kasi marami tayong struggles. Ano po? Praise God sa ating pagtatapos.
ang inaantay ng karamihan. Smile pa rin kayo? Amen? Para sa'yo, personal na tanong ito mga kapatid. Para sa'yo, mahirap bang gawin ang makipagtagpo sa Diyos araw-araw? Hindi lang. Sa isip natin, hindi. How about our action? Yun ang mahirap. Praise the Lord. Masikap, sabi doon, sabi binasa, or diligently, ba nating ginagawa sa ating personal na buhay ang mga pagsamba, pag-pray, at pagbubulay-bulay ng Word of God upang makatagpo natin ang Diyos? O hanggang ngayon ba ay wala o kulang pa rin ang panahon mo sa Diyos? Ikaw lang ang makakasagot niyan. Ano-ano kaya ang mga dapat nating isagawa upang mas lalo nating mabigyan ng panahon ang ating pakikipagtagpo sa Diyos? Last question. Sino ang kinatagpo mo ngayon? Amen? Nice kong magsitay tayo lahat mga kapatid. Let me end it with prayer. Nawa na bless po ang bawat isa sa kanyang mga salita. Kung may tumama man, sumabit man sa ating puso, nawa let us allow the Holy Spirit to teach us. Amen. Let us allow the Holy Spirit to mold us, mga kapatid. Dahil dyan tayo lalago. Hindi pwedeng laging gatas ang inyong maririnig. Minsan may ampalaya, minsan may karne. Dahil dyan tayo lumalago, mga kapatid. Salamat, Panginoong Diyos, sa mga sandaling ito. Thank you, Lord. Napakabuti mo. Salamat sa iyong mga salita, Panginoong Diyos. Isa na naman itong reminder. Isa na naman itong encouragement or maaring to rebuke us. Maaring to correct us, Panginoong Diyos. To instruct us, Panginoong Diyos. Salamat sa iyong mga salita na siyang nagtutuwid sa aming mga landas, Panginoong Diyos. Tulungan mo po kami, Panginoon, kung minsan nagkakaroon kami ng sarili naming landas. Panginoong Diyos, salamat kahit sa dami ng struggles, sa dami ng circumstances sa aming mga buhay, Panginoong Diyos, andyan ka pa rin na umaakay sa amin, Panginoon Diyos. Maraming salamat sa iyong mga salita. Nawa, I allow myself, I allow my heart for you to come and mold me, for you to come to change me, Panginoon, to transform me, Panginoong Diyos. At habang nandito ako sa proseso na ito, Panginoong Diyos, hayaan mo po ako na maialay ng aking buhay sa iyong mga salita, Panginoong Diyos. At sa aking pagpapatuloy, Panginoong Diyos, patuloy mo rin akong gamitin, Panginoong Diyos, para mapalakas ko ang aking mga kapatiran, Panginoong Diyos. Para maging isang buhay na patutuo, Panginoong Diyos. Isang living testimony, Panginoong Diyos. Isang halimbawa sa aking mga kapatiran. Maraming salamat, Panginoong Diyos. Sa mga sandaling ito, brothers and sisters, let us allow the Holy Spirit na maramdaman mo siya, na makatagpo mo siya. Maybe matagal-tagal nang hindi mo siya nararamdaman. Maybe matagal-tagal nang ini-ignore mo siya. But this time, mga kapatid, let us hear, let us feel the presence of the Holy Spirit. Panginoong Diyos, salamat po muli sa iyong kabutihan sa bawat isa sa amin, Panginoong Diyos. Ang aming dalangin sa mga sandaling ito, bigyan mo po kami ng appetite, na magkaroon ng appetite sa iyong mga salita,
magkaroon ng appetite sa pananalangin, sa pagsamba, Panginoong Diyos. Kahit kami man ay nag-iisa sa aming mga bahay, Panginoong Diyos. Hindi lamang sa simbahan, hindi lamang during prayer meeting, kahit kami ay nag-iisa, Panginoong Diyos, bigyan mo po kami ng appetite for your word. Appetite sa prayer, sa worship, Panginoong Diyos. Kahit mag-isa kami, Panginoon, ay nagpupuri, nananalangin kami at nagbubulay-bulay sa iyong mga salita. Panginoon Diyos, sa mga sandaling ito, salamat, kinatagpo mo po kami. Nawa, Panginoon Diyos, araw-araw, every minute, every hour in our lives, Panginoon Diyos, katagpuin mo po kami. Maraming salamat po, Panginoon Diyos. Lahat ng ito, we pray in your Son, Jesus. Lahat ng mga anak ng Diyos ay magwika ng Amen. Amen. At itong binabalik sa ating guwapong reciter. Amen. Amen. Salamat po, Pas. Salamat po sa sermon. At kami po ay napusog sa spiritual. Nakangiti pa. Huwag tayong malungkot dahil nandiyan ang Panginoon sa atin lahat. Nandiyan lang sa at hindi tayo pinapabayaan ng Panginoon. At lagi tayong tatagpuin ng Panginoon. Tayo ang tatagpo sa Kanya. Hindi ang Diyos ang tatagpo sa atin. Kung sa atin lang yun. Kung paano mo siya tatagpuin. Nasa sayo na yan kung tatagpuin mo siya. Maraming salamat po, Pas. At ang susunod po ay ang testimony na si kapatid natin si Bro Merben. Amen. Amen. Sige. Amen. Praise God. Na-bless mo lahat. Thank you so much, Pas, sa napakagandang mensahe na ibinigay. So, welcome ulit, Pas. So, na-miss ka namin. Tagal mong nawala. Welcome home. Welcome home. So, yun, daming rason para magpasalamat tayo sa Panginoon. So, sa lahat-lahat na nangyayari sa ating buhay is nakaplano yun. So, siya ang may gawa. So, pinapasalamatan ko lang lahat na nangyayari sa araw-araw, sa pag-iingat sa trabaho, lalo na sa ating mga pamilya, lalo na sa aking mga anak kasi yun nga, medyo nagkakasakit. Lalo na yung bunso ko kasi pag nilalagnat kasi siya, nag-ano kagad yung convulsion. So, nung mga nakarang araw, nalagnat ulit. So, sobrang init yung asawa ko, di makatulog kasi nga, kailangan bantayan. Hindi naman. So, yun lang, pinapasalamatan ko na yun, hindi na ulit siya na kinukumbulsyon. So, yun nga din, papasalamat ko din sa asawa kasi napakaalaga niya din sa anak namin. So, ano niya talaga, yung ano talaga ba? Hands-on. Oo, napakaano talaga na asawa. Kasi ano sa mga anak namin. Pinapasalamatan ko rin hindi lang naman sa pati sa mga pagsubok, pinapasalamatan ko din lalo na sa trabaho kasi nga yun nga dati yung ko din dati na yung na ako sa trabaho kasi nga yung may pagka mayroong na katrabaho ko yun. Praise God, nakauwi na siya. Sa legit, nakauwi na. Pero hindi ko yun pinag-pray. Actually, hindi ko yun pinag-pray na pinag-pray ko lang sa Panginoon palagi is bigyan niya ako ng wisdom, bigyan niya ako ng yung mga burden sa mga patience. Kasi nga, pag nag-uusap kami talaga, pag tinatawag niya ako, yung pagalit talaga yung sagot ko sa kanya palagi. As in, sabi ko, sabihin ko talaga, sabi ko talaga sa kanya pag mainit talaga yung ulo ko sa kanya. So, yun, praise God. Ngayon, medyo okay ng trabaho namin. Yun nga lang, medyo mahina yung project namin ngayon sa cabinet area. So, medyo doon na kami tumutulong. Pati project sa site namin ngayon, medyo wala kaming site kaya sa factory ako palagi. So, sa doors. So, patuloy lang tayo mga kapatid sa
sa ating pananampalataya. So, yun lamang po. Binabalik ko yung pagod po sa Diyos na buhay. Kailangan ko na. Testimony naman, di ba? Nagpapasalamat po ako sa ating Diyos na buhay. Kasi nga sa pag-travel ko from our place, Baguio to airport, and then airport to Damam. And thank you Lord sa kanyang pag-iingat. Ano po. And ang saya-saya ko lang ngayon. Kasi nga, kasama ko kayo ulit. Walang homesick pa. Yun nga lang, medyo nami-miss ko talaga yung mga anak ko, anak namin. Ganun talaga mga kapatid. Sinasabi ko nga na hanggang next year na lang ako, exit na. Pero hindi natin alam ang plan ni Lord. Amen. Kasi meron ding calling doon na baka mag full time na ako. Still praying to God mga kapatid. And anyway, masaya ako, kasama ko ulit kayo mga kapatid. Testimony, by sticker. Maalam na wala. Birthday girl. Birthday girl. Salamat po mga kapatid salamat una-una, napapasalamat ako sa Panginoon dahil binigyan niya pa ako ng isa na namang taon ng kasaganahan at with you guys na mga kapatiran. Napapasalamat ako sa inyo, sa ating pastor, sa mga elders, sa lahat-lahat po ng members ng JCL. Ilang taon mo? Maraming salamat po at panalangin ko lang po ay wag po kayong huwag kayong mawalan ng pag-ibig sa ating Panginoon at na lang sabi ng Panginoon ay ng ating pastor sa kanyang pinahayag na lagi nating kausapin ng ating Diyos, make time for Him. Sabi ni sister, every time, every minute, kung maaari ay huwag nating kalimutan ang ating Panginoon Diyos. Kahit sa oras ng ating mga bighati, mga pagsubok sa buhay, mas lalo pa tayong lumapit sa Kanya. Mga problema, kung dating sa ating buhay, tawagin, wala kayong ibang tatawagin kundi ang pangalan lamang ng Panginoon. Dahil kung wala ang Panginoon ay wala rin tayo sa mundong ito. At yung mga bagay na tinatamasa natin ngayon na mga blessings ay ang dahilan nun ay ating Panginoon. At huwag tayong sasa na lang tayo sa mga material things dahil hindi po yan ang hindi yan maglalast. What will last is yung ating Panginoong Diyos, makasama natin siya dahil yan po ang buo natin sa mundong ito. Huwag natin hintayin na makuhin na tayong Panginoon, pero yung relasyon natin sa Kanya, yung ating ginagawa ay makamundo pa rin. Yes, kapin po natin mga kapatid na magawa natin ang Kanyang mga utos dahil ayaw natin na isuka din tayo ng Panginoon pagdating ng panahon. Yan ang Your short verse. Sino pa mo lang? Ay, doon pala. Let's go to the next na lang. We're talking now testimonies. Alright, mga kapatid, let's proceed na po sa next question ng ating gawain. So, meron po tayong today po ay first week ng Friday.
So, magkaroon po tayo ng breaking of bread. So sabi nga, our God is a good God of covenant. He never fails to uphold His promises. So this meal, itong ating pagsasalusaluhan today, is a remembrance ng kanyang promises, no? So it is a great reminder of the incredible love God has for you, and a great reminder of the love God has for me. So Jesus said in John 14 that laying down one's life for another is an ultimate expression of love, and that exactly God did for you. And what great time to remember the promise of Jesus made to us on the night He was betrayed 2,000 years ago. Sabi nga, on the night He was handed over, the night before He was crucified, Jesus gathered with His friend for a meal. He took the bread, and after blessing it, He broke it and saying, "This is my body, which is broken for you. As often as you eat it, remember me." Distribute yung Yes, O Lord God, Lord, as we partake, O Lord God, habang we are doing this, O Lord God, bilang iyong habilin sa amin, O Lord God. Lord, bless this, O Lord God, may karoon ito ng symbol, O Lord God, ng halaga. Sa pag-take namin ito, Lord God, to remember you, O Lord God, yung sacrifices mo sa amin, O Lord God. Hallelujah. Maging ito ay maging remembrance, O Lord, remind sa amin, O Lord God, of your love para sa amin, your sacrifices para sa amin, O Lord God, ng mga makasalanan ng mga Lord. Hallelujah, in Jesus' name. Tonight you were betrayed to the rain. After being finished, you broke and said, "This is my body, broken for you. I got you breathing, remember me. This is my body, broken for you, and as you eat it, remember me." Ngayon din sinabi ni Jesus Christ, sabi niya, "The blood of our Lord Jesus Christ shed for you, preserve you blameless unto everlasting life. Drink this in remembrance of Christ who died for you, and be thankful." On the night you were betrayed, you put the dawn. In the days you left it all. This is my body, poured out for you, and as you drink it, remember me. This is my blood, poured out for you, and as you drink it, remember me. Yes, O Lord Jesus.
through your death and resurrection, O Lord God, you reconcile the world. And through your example, you have been shown to us, O Lord God, the way to peace. Give us strength as the people of God to be channels of peace in the world, speaking your peace, living your peace, and always longing for the moment of eternal peace, and always longing for that moment of eternal peace. And when we shall see you again, amen. Hallelujah. So we thank you for the wine and for the bread. We see the life you gave and the blood you shed. And we remember your wondrous love. You gave your body, you shed your blood. And we remember your wondrous love. You gave your body, you shed your blood. Praise God. Tama tayo sa ano? Mga dong, mga boys, Boys and girls. harap po dito sa harapan, offering All boys. all boys, All ECM, boys. All boys. Get camera. Nilalamig Ikaw na ano, Marvin, dito ka. Para makita ka sa buong mundo. Saka nagtaliw. Thank you, tayo na ba yung buko? Ayan. Song yan. Yan. Tumati ka muna sa mga Kiss, ikaw ay mga fans sa Panginoon po ang awiting ito. Palapakan po natin. Ed! Nakalagta ko, kahit yung lumo na yung kanta ko. Ang malupit. Sa Old Testament says, ito ay tawag ito, parang compulsory na magbigay na ano yung sa Malakay. Compulsory ito na magbigay tayo ng 10% na tithes. But sa New Testament, binago na niya, kumaga, ayon sa ating pasya ng ating puso. Hindi to ang sisir, hindi yan hindi yan compulsory na dapat 10% yung pagkalob sa atin. Anong laman ang puso natin kung na-blessed si Ninong Jill nagbigay ng 1.5 dyan? Palakpak mo naman sa Panginoon para... Kung marunong kisara intro na yan. Galingan mo daw natin. Praise God! Praise God! Yan. Hallelujah.
Ituon po natin ang ating mga kamay sa ating mundo. Dakilang Diyos, aming Ama sa langit. Ikaw ang nagbibigay ng lahat ng mabubuting bagay at nilinaw ng salita na ang bawat mabuti at perfecto ng logo alay ay nagmumula sa iyo. Hinihiling namin na tanggapin mo, Ama, ang maliit na kolektibo ito at mga kontribusyon mula sa aming mga kapatid at gamitin ang mga ito sa iyong kamalagatan. Naway ang mga handog na ito ay maghatid ng kalungan sa mga walang tira, ginhawa sa mga may sakit, pahinga sa pagod, at pag-asa sa mga walang pag-asa. Kung paanong pinarami mo ang handog na isda at ang mga tinapay na walang bayad at ibinibigay sa iba, idinadalangin namin na paramihin mo ang mga ito, ang aming mga handog sa iyo, at magawa mo sa kanila ang higit pa sa aming hinihiling o naiisip. Hinihiling at dinadalangin namin na patuloy mong pagpalain at paunlarin ang bawat kumpanyang aming pinaglilingkuran at pinagtatapayuhan. Dalangin namin na patuloy kang magbigay ng karatagan sa pananalapi ng kaharian ng Saudi Arabia at lahat ng ahensya ng pamahalaan. Ngayon, ay nagpapasalamat tayo sa ating maraming pagpapala habang nananalangin tayo para sa mga nangangailangan. Nagpapasalamat tayo sa ating mabuting kalusugan habang nananalangin tayo para sa mga may karamdaman. Nagpapasalamat tayo sa ating kaunlaran at kaginhawaan habang binabahagi natin ang ating mga pagpapalang sa iba. Sa araw na ito ng pag-aalay, naway palibutan tayo ng pag-ibig ng Diyos. Ang kapayapaan ng Diyos ay manahan sa atin. Ang kagandaan at kagalakan ng Diyos ay umangat sa atin. Amang Diyos, hayaan mo po kaming patuloy na maugnay sa iyo bilang sanga ng ubas ng buhay na mamumunga ng mabubuting bunga at nag-aalok nito sa aming mga anak at sa buong pamilya ng bawat isa sa amin. Kami ay nagbibigay ng lubos at hindi dahil sa pagpilit sapagkat wala kaming maibibigay na makakapantay sa iyong kalwalhatian at kakakailangan at ang pinakadakilang handog ng iyong anak na Jesus at ng banal na Espiritu na gumagabay sa amin araw-araw. Ang lahat ng mayroon kami ay sa iyo, Ama. At ang hiling namin na gamitin mo kaming lahat at lahat ng mayroon kami ayon sa iyong kalooban. To God be the glory. Ayun po yung awit mga kapatid, benediction song natin. Praise God. After pala ng gawain natin ay wala tayo sa labas tayo. I-announce na natin. Tapos i-distribute na natin sa sasakyan natin. Tugad. Anong mga sasakay. Kanyari sa natin dito. Praise God. Thank you.
gawin tayo panatili na kayo ko. Let us pray. Salamat Panginoon sa umaga ito Panginoon na muli naman kaming nakating sa iyo Ama. Muli namin natagpuan ng iyong dakilang presensya o God. Hallelujah. Salamat sa buhay mo at isa na narito God. Hinihiling naman Panginoon yung patuloy na proteksyon ng kasabat sa ulo. At ganoon din Panginoon sa lumang mga activities pa namin natin kila Panginoon, ikaw pa rin ang magiging sentro ng aming mga gawain o God. Hayaan mo Panginoon na sa iyo lang kami mananahan Panginoon at hindi sa mga auditors Panginoon. Hallelujah. Hinihiling din namin Panginoon ang iyong dakilang pagpapala sa aming kapatid sa Tikisa, Panginoon, ang birthday, Panginoon, hallelujah. Salamat sa isa ng mga matagumpay na taon na iyong tinagdag sa kanyang buhay, God, at sa kanilang buhay, pamilya, Panginoon, sa kanyang asawa, Panginoon, sa kanyang birthday, Panginoon. I-bless mo sila patuloy, Panginoon, at nawa, Panginoon, gamitin mo kailang mga buhay sa pagsuserve sa iyong dakilang upasan, God, hallelujah. Hinihiling din Panginoon, ang bawat isa na narito, Jesus, Panginoon, tanggapin namin ang iyong dakilang protection, Panginoon, saan man kami dadako, Panginoon, ikaw pa rin ang mga kasama. Maging aming mga pamilya sa Pilipinas. Sa iyo namin ibinabalik ang pinakamataas sa pagpulit kung saan pa Jesus name we pray. Amen. Amen. Patuloy tayong nakatayo mga kapatid. Dahil meron na closing prayer, ang gagawin naman natin is yung benediction. Ito ay isinasagawa nila Apostle Paul sa unang iglesia bilang pagbasbas at pag-release ng blessings sa iglesia. Sabi sa 2 Corinthians chapter 13 verse 14, "The grace of the Lord Jesus Christ and the love of God and the fellowship of the Holy Spirit be with you." Amen. Amen. Also.